and welcome back to another vlog. This is me again, Cindy, at welcome kayo dito kung bago ka pa lang. So ngayon is pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang mga tips para iwas binat tayo mga beshi. So ano nga ba ang mga dapat gawin after manganak para hindi agad mabinat? Ito talaga yung mga typical na ginagawa ko guys para iwas binat. Ganun kasi importante din talaga na ma-regain natin yung ating lakas. So bakit nga ba importante na maiwasan natin ang pagkabinat? Syempre guys, yung sanggol, yung anak mo is nangangailangan yan sa'yo. Syempre, bilang ina, dapat may lakas ka pa na naireserba para maalagaan mo pa yung anak mo. So, paano ka naman magiging effective na ina kapag hindi mo maaalagaan ng wasto yung anak mo kasi nagkasakit ka na or nabinat ka na kasi naging pabaya ka sa sarili mo? So, dapat isipin din natin yung mga sarili natin. Dapat doble ingat tayo ngayon. This time na nanganak tayo is kakaiba na yung mafe-feel natin. May mga nararamdaman na tayo na hindi natin nararamdaman before nung dalaga pa tayo o nung panahon na hindi pa talaga tayo nakaranas ng panganganak. But once na manganak ka na is may mga mararamdaman tayo na kakaiba na ngayon mo pa nararamdaman kasi nga iba na talaga yung katawan guys compare doon na dalaga ka pa na wala ka pang anak. So first is huwag ka agad maglinis. Importante guys na dapat pahinga ka muna. Sa first month mo, dapat huwag ka na munang maglinis ng bonggang-bongga. May nabasa pala ako sa isang libro about a mother and child. Binasa ko yun. Tapos nabasa ko doon na minsan kasi tayong mga nanay is feeling natin is kaya na natin. Alam mo yung experience na yun. Tapos, yun, kikilos ka na ng marami. Tapos, parang ikaw na yung gumagawa sa bahay lahat-lahat. Iwasan natin yan. Kahit na feeling natin is kaya na natin. Kasi whether you like it or not, kahit feeling mo na okay ka na, hindi mo kasi nakikita yung nasa loob mo. Naghihil pa yan lahat guys. At isipin mo, 9 months mong karga yung baby mo. So yung katawan mo is nag-a-adjust matapos kang manganak. So kailangan talaga na magpahinga ka. It doesn't mean naman na palagi ka lang matutulog for the whole month. Hindi naman ganun guys. Kumilos ka din. Kahit nga after mo manganak, pwede ka namang tumayo na. Pwede ka nang kumain na. Huwag ka namang maging bedridden. Hindi ganun yung ibig sabihin ko ha. Baka ma-misunderstood ng iba. Pero what I mean is, huwag ka munang kumilos at gumawa ng mga gawaing bahay ng bonggang-bongga. Kasi bigyan na muna natin ng panahon yung ating katawan na mag-heal siya. Pangalawa is, huwag uminom ng malalamig na tubig. Ito guys, importante to. Kasi ito yung na-feel ko before. I think 2 weeks akong nanganak. Akala ko okay na akong uminom. Tapos uminom ako ng alam mo yung tubig ng lubi. Tubig, anong Tagalog na lubi? Niyog, gano'n. Uminom ako ng tubig ng niyog, which is malamig siya. Nako guys, grabe. Hindi ko ma-explain yung sakit ng tiyan na nararamdaman ko that time. Hindi ko ma-explain guys, pero dun ko na-realize na hindi pala talaga maganda na uminom ka agad na malalamig na mga drinks. Pangatlo is kumain ng wasto. Kung doon sa time na nagbuntis ka is kailangan mong kumain ng mga masusustansyang pagkain, of course, kahit na after birth is importante pa din talaga na kumain ka ng masusustansyang pagkain. Bakit? Kasi this time, nagbe-breastfeed na yung baby mo. At importante sa mga breastfeed mom na kumain ng wasto. At say for example, kung hindi ka naman nagpapa-breastfeed, importante pa din guys kasi yung mga kinain mo ng mga healthy foods after birth is yun naman yung magre-regain ng strength mo, magiging mas mapabilis yung recovery mo. At of course, i-include ko na din pala yung pagkain ng wasto. Dapat kumain ka na din sa wastong oras. Yun guys. Kapag nakapag-experience ka ng mga anak, importante talaga na sundin mo yung tamang oras ng pagkain para iwas binat ka. Ito talaga yung nag-i-experience ko guys kahit 2 years old, 3 years old na yung anak ko guys. Kapag naka-skip ako ng isang oras na hindi kumakain, yung nai-experience ko is sumasakit na yung ulo ko, tapos parang gumagalaw na yung mga laman ko, parang gano'n. Yun, nabinat na pala ako kasi naka-skip ako ng 1 meal or wala sa tamang oras na yung pagkain ko. Kaya dapat talaga na importante na tamang oras ka kumain kapag may anak ka na para iwas binat tayo. The next one is 9 to 12 days akong naliligo. Yes, alam ko na siguro sasabihin ng iba na ano ba yan? Very traditional mo naman. Pero totoo guys, 9 to 12 days akong naliligo after kong banganak. Tinitiis ko yung baho lahat.
Dun sa first week to second week ko naman is yung ginagawa ko is papunas-punas lang ako. Kasi 'di ba ang lagkit naman siguro kung hindi ka maliligo at hindi ka namumuna. So, ginagawa ko is na pupunas lang ako ng lukewarm para hindi naman masyadong mabaho yung katawan natin. Pero yung pagligo talaga guys, 9 to 12 days. Kasi nga again, bigyan natin ng healing time yung ating katawan. Yun na yung paulit-ulit kong sinasabi, diba? Tapos, dun sa 9 to 12 days ko na pagliligo guys, talagang nagpapahilot ako. So, importante talaga na magpahilot ka. Kasi para sa akin, based on my personal experience lang ha, iba pa din yung nahihilot ka after mong manganak. Though, siguro sasabihin ng iba, very traditional. Pero para sa akin, naniniwala kasi talaga ako dun guys, na may effect talaga kapag hindi ka nakapagpahilot. May iba kasi guys na nalaman ko na 3 days lang naligo na kagad. Tapos hindi nagpapahilot, mga ganun-ganun. Parang mas mabilis silang mabinat kesa sa akin. Kasi ako, 9 to 12 days, pinibigyan ko talaga yung katawan ko ng time span para at least na makarecover fully yung aking katawan. So again, ito yung aking mga tips. So huwag ka agad maglinis kahit na feel mo na okay na yung katawan mo. Mind you, bigyan mo talaga ng time yung katawan mo na mag-heal at mag-recover. Pangalawa is huwag uminom ng malalamig na tubig kaagad kasi hindi maganda para sa'yo na kapapanganak mo pa lang tapos umiinom ka kaagad ng malalamig na tubig. That's a no-no. Next is kumain ng wasto sa tamang oras. Importante yan guys. At kahit na malaki na yung baby mo, kapag na-experience mo na or naranasan mo na mga anak, dapat sundin mo talaga yung tamang oras ng pagkain para iwas bina tayo. At syempre, besides sa sundin mo yung tamang oras ng pagkain, dapat masustansya ding pagkain yung kinakain mo. Next is dapat, syempre, wag nating mamadaliin, wag tayong maligo kaagad after nating manganak. Then, importante din para sa akin, kasi naniniwala ako doon, na magpahilot ka after mong maligo. So, ayun, para alam mo yun, magiging kondisyon yung katawan natin. So, I hope na nakatulong itong video na ito para iwas bina tayo, girl. So, thank you so much guys for watching. At kung nagustuhan nyo itong video na to at nakatulong ito sa inyo, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at i-click na din ang bell notification para maging notified ka every time na meron tayong mga bagong videos. So, thank you so much guys for watching and see you all sa ating next na mga videos. Bye!